Wait lang. Hello mga bata! Handa na ba kayong makinig sa mga kwento, mga alamat, mga mitolohiya? Ako si Ate Jasmine. Ako ang unang makikwento ng mga alamat. Itong alamat na to, unang storya. Itong alamat na to galing sa mitolohiyang Romano. Alhon ay may isang napakagandang Diyosa na nagngangalang Venus. Siya ay matuwain at mapagmahal sa mga bata. Lagi niyang kalaro ang kanyang anak na si Cupido. Sa lahat ng oras ay nakasukbit sa balikat ni Cupido ang kanyang busog at palasok. Oh my God! Ang ganda ng alaala yun. Kapag tumimo sa puso ng isang tao, ang palaso ay natututong tumibig ang taong ito. Oh my gosh. Minsan sa kanilang paglalaro ay di sinasadyang tanamaan ni Cupido si Venus. Oh my gosh. Nag-alala ang anak at kinalma ang kalooban ni Venus. Naunawaan ng ina ang nangyari at nagsabing sa lupa na lang siya magpapagaling. Nagpasya si Venus na pumunta sa daig. Wait lang. Wait. Dating niya roon, ay isang lalaking ubod ng kisig ang kanyang nakita. Siya si Adonis, na hilig ang pangangaso. Maaaring mo malaman ang ang may nalabak ganda. Bakit sa mga ano mo? Sa tingin mo nagbibiro ako, ba't hindi mo kunin aking mga kamay at tayo pumunta sa... Halos araw-araw ay magkasama sina Venus at Adonis sa gubat. Sa bandang huli, naging hilig na rin ni Venus ang panguhuli ng mga hayop sa gubat at tuluyan na silang naging magkatipan. Isang araw, nagpaalam si Venus kay Adonis na uuwi muna sa bundok Olympus upang dalawin ang anak na si Cupido at ang iba pang mga diyosa. Palibhasang hilig at likas talaga sa kanya ang pangangaso, hindi napigilan ni Adonis na pumunta sa upang manghuli ng baboy. Sa kasamaang palad, nanlaban ang nasabing hayop at siya'y nilapa. Wala nang lakas si Adonis nang pigilan ng hayop. Nalaman ni Venus ang nangyari at nagmamadali itong bumalik sa daigdig. Inabutan niyang naghihingalo ang kasintahan.
Tumangis siya sa sobrang lungkot sa pagpanaw ng katipan. Ang dugong tumapon sa kanyang katipan ay naging pulang rosas dahil sa kanyang mga luha. Mula noon, ang mga rosas ay sinasabing dugo ni Adonis na naging simbolo ng pagmamahal. The end. Mga kids! Palakpakan naman dyan sa mga ate at kuya na umartes para sa inyo. Ngayon, may tanong lang si ate. Ano nga ulit ang dahilan? Bakit nagsimula ang mga pulang rosas? Dugunin na yun. Dugunin na? Sina kuya, sino? Dugunin na? Adonis! Tama! Palakpakan naman natin si kuya. Palakpakan kids. Sa isang nayon, may mag-asawang nakatira sa paanong bundok ng Sierra Madre. Si Pedro ay isang masipag na magsasaka. Samantalang si Maria ay nagtatanim ng gulay upang ibenta sa mga kapitbahay. Sila ay masayang naninirahan dito. Ngunit, may pinag-aasam-asam ang kanilang mga puso. Ito ay makalipas ang ilang taon, biniyayaan ng Diyos ang mag-asawa ng anak. Tama! Kambal ang kanilang anak, kaya't sobrang tuwa ng mag-asawa. Habang lumalaki ang kambal, kapansin-pansin ang pagiging pagkakaiba ng dalawa. Magandang umaga, Aling Kuning. Ano pong sa inyo? Mahal ba ako ng isang kilo ang palaya? Ito po. Maraming salamat din po. Tulungan po din sa bata. Mabait. Maganda rin po ang kapatid ko. Si Elias ay lumaking masiyahin at mahilig makihalubilo. Samantalang si Bulan ay lumaking mahiyain, maramdamin at iyakin. Dito sa kanilang gulayan, kanyang gustong-gustong magpakaisa at umiyak tuwing naririnig na kinukutya ang kanyang balat. Sa kabila ng pagkakaiba ng dalawa, mahal na mahal nila ang isa't isa. Maganda ka, aking kapatid. Ikaw ang pinakamagandang kapatid sa lahat. Mahal na mahal ka namin nila, amahin namin. Si Elias ay may kaibigan. Ito ay si Mario. Ito ay lihim na iniibig ni Bulan. At alam ito ng kanyang kambal na si Elias. Gusto ka lang ba din? Pumunta ako dito kasi tayo lang pinakakataan. Ay, ikaw nga pala. Kasintahan ko. Nagkaroon Sa araw ng kasal ni Mario at Nara, sobrang lungkot at sakit ang nararamdaman ni Bulan. Iyak ito ng iyak sapagkat parang natutulog ang kanyang puso.
Nasasaktan din si Elias kapag nakikita na umiiyak ang kanyang kambal. Nakakahiya ka na lang. Ano ba yan? Noon, hindi na muling nakita ang magkambal na sina Elias at Bulan. Hinanap sila ng kanilang magulang, ngunit bigo sila na makita ang magkambal. Napansin ni Maria na may bagong halaman na tumubo sa kanilang gulayan. Anong kulay ito? Ngayon ko lang ito nakita. Mahal! Halika at sumalito. Tingnan mo ito. Kinuha ni Pedro ang halaman. Parang kambal ang tanim na ito. Parang si... Ano ba? Bulan. Tama ka, mahal. Parang si Elias ang bulan. Si Elias ang siyahin at nagising na. At si Bulan na mahihayin at laging nakatawa. Ngayon, magkasama pa din sila. Tama nga. Ang sibuyas na ito ay sumisimulan ng ating kambal. At iyon nga ang naging alamat ng sibuyas.